Ito si Attorney Kapunan. Tinawag niya yung witness na, "Hoy, huwag kang sumagot." Pinigilan niyang sumagot yung witness, kaya tinawag niya na, "Hoy." Uy, And submit the documents being sought po dun sa... Opo. At based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point. Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to I am- personal benefit or misuse. Yes. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy, So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Ang sabi kasi sa circular, upon failure to liquidate, No, meron I ng am presumption. Your Honor, ask and answer, Your Honor. No, You the already witness- said, Asking if it's... The witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Wamil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretso. Hindi naman po kasi kailangang i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yon? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? No? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pa lang? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Wamila, yung pag-issue nyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa IOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate o meron na? Pag sa IOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So As per AOM sa- wala pa, pag NS meron 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 ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa IOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM wala pa nga ganun. Yes po, Your Honor. Okay. Mas lalong lumilinaw dito na talagang yung impeachment na yan ay para lang masira si Vice President Sara Duterte sa sambayan ng Pilipino. Paninira lang po ang lahat ng ito dahil alam nila na ang Vice Presidente ay napakaraming nagmamahal at sumusuporta nito. Kaya ang ginagawa nila ngayon, sisiraan at sisiraan na lang nila sa sambayan ng Pilipino. Nung akala nila na ang mga taong nagmamahal kay Vice President Sara Duterte at sumusuporta ay mababawasan, mas lalo pa pong dumami ang nagtitiwala at sumusuporta sa Vice Presidente. Dahil mas lalo po talagang lumiliwanag ngayon na talagang paninira lang yung ginagawa nila. Paninira lang po talaga ang lahat. Biruin mo, lahat ng oras pinupukol nila dyan lang sa Vice Presidente. Yung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo yung flood control, kinakalimutan na ang lahat. Pero yung impeachment, walang tigil, tuloy-tuloy. Tingnan nyo sa mga balita dyan. Yung mga naninira kay Vice President Sara Duterte, yan lagi ang nakikita natin dyan na binabalita ng mainstream media, di ba? Halatang halata naman talaga yung binabalita nila, di ba? Makikita natin mag-interview ng mga laban kay Vice President Sara Duterte at minsan paulit-ulit pa nilang ipopost yan kapag kakasiraan ng Vice Presidente. Kaya dyan, kitang-kita po talaga na yung ginagawang impeachment na yan ay paninira lang sa Vice Presidente. Dahil alam talaga nilang hindi nila matatalo sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, talagang sisiraan nila kaya matagal nang matapos yung impeachment dahil ang focus nila dyan na masira talaga si Vice President Sara Duterte. Di ba sinabi pa ni Atty. Kapunan kanina na scam daw? Scam daw yung ginagawa ng OVP. Sinasabi niya ng scam kaso lang inobject ni Atty. Pua dahil alam nila hindi po pwedeng sabihin yan dyan na scam. Biruin mo, sabihin mo dyan na scam daw yung
nangyayari dyan sa mga records ng OVP, dyan sa KUA. Babanggitin ba naman ni attorney Kapunan? Kaya na-object siya, talagang binarasin ni attorney Pua. At saka yung sinasabi ni witness na tanging si Vice President lang daw ang may confidential fund na Vice Presidente. Barado po siya dito dahil hindi po totoo yung sinasabi niya na si Vice President Sara Duterte lang ang may confidential fund. Ayon nga ni Attorney Pua, binalikan na yung 2014, mayroon ding confidential fund yung Vice Presidente dati, 2014. So, ibig sabihin, nagsisinungaling yung witness. Dahil sinabi niya na si VP Sara Duterte lang daw talaga ang may confidential fund. Pero yun pala, noong 2014, sa kapanahonan ni Vice President Binay, may confidential fund din. Yan, kitang-kita na nagsinungaling, di ba? Kitang-kita talaga. Alam naman nila yan na nasa maayos yung paggastos ng confidential fund ng OVP at saka dun sa DepEd. Alam nila yan. Talagang ang ginagawa talaga nila yan, hinahanapan nila kuno ng butas para sabihin na hindi maayos ang paggasta ng budget ng OVP, yung confidential fund. Yan lang ang gusto nilang ipalabas dyan na hindi maayos ang paggasta. At sinasabi pa niya dyan na ginagamit daw sa pang-personal ni Vice President Sara Duterte. Pang-personal ba yan? Binili ng gamot, binili ng pagkain. Diyan natin makikita kung gaano kamatulungin ang Vice President sa mga mahirap. Bili ng pagkain, binili ng gamot. Tingin ko binibigay niya na sa mga taong nangangailangan. Alam natin na sa mga sulok ng Pilipinas, maraming hindi inaabot ng tulong ng gobyerno. Kaya yung napupuntahan ni VP Sara Duterte, mahirap na lugar. Kaya nabanggit na nga ni VP Sara Duterte dati na may nakausap siyang isang tao na ang sabi, "Ma'am, okay na po kami sa asin na ulam." Biruin mo yan. Kay Vice President Sara Duterte mismo sinabi yon nung tao na, "Ma'am, okay lang kami sa asin." Kung sa baga, na yung tao, inawala na ng pag-asa. Asin na lang yung ulam, okay na sa kanila. Sa baga, wala na ng pag-asa dahil siguro, nasa malayong lugar nakatira, sa mga kung saang bundok, di ba? Mahirap ang buhay talaga sa mga probinsya, napakahirap. Si VP Sara Duterte nga lang ang nakakarating doon na isang vice presidente na umiikot sa iba't ibang lugar, nakikita niya kung gaano kahirap yung ibang nating mga sambayanang Pilipino, iba nating mga kababayang Pilipino na talagang naranasan yung hirap. Nakikita ni VP Sara Duterte yan. Tapos ngayon, ang vice presidente na gusto tumulong sa mga taong nangailangan, ayan, pagbibintangan nila na nagnanakaw. Diyan sila nagkakamali dahil ang mga Pilipino na nagmamahal at naniniwala kay Vice President Sara Duterte, hindi nila makukuha yung loob. Hindi nila mapabaliktad yung mga taong nagmamahal. Mas lalo pang ang dumadami. Kita nyo naman sa ratings ni VP Sara Duterte, di ba? Mas lalong tumaas yung ratings o trust ratings ni VP Sara Duterte. Dahil nakikita dito na paninira lang itong lahat na to. Puro paninira lang. Pero ang mga totoong magnanakaw dyan, nandyan yung mga totoong magnanakaw. Kaya natatakot talaga sila na si Vice President Sara Duterte ang magiging susunod na Pangulo dahil alam nila hahabulin sila at paparusahan talaga sila sa kanilang mga ginagawa. Ngayon, kay VP Sara Duterte nila pinupukol, binibintang ang lahat, pero ang katotohanan yan, sila ang may gawa dyan, kaya takot sila magiging susunod na Pangulo ang Vice Presidente. Takot talaga sila, kaya yan, ginagawa nila ang lahat para lang maalis si VP Sara Duterte. Siraan na lang kung ano-ano na lang yung pinagbibintang nila dyan. Pero hindi yan sila magtatagumpay dahil nakatadhana yan na si Vice President Sara Duterte ay magiging susunod talaga na Pangulo. At yan ang paghanda. Yan ang paghandaan nila